Hi guys! I'm Janine Igipanaw. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang nobelang Teacher ni Liwayway A.R. Seo, na kung saan marami tayong matututunan na kakaiba dito sa nobelang ito. Kaya halina at manood sa aking mini vlog. At ito nga ang aking nabasang nobelang Teacher, which is nagustuhan ko kasi andun yung mga struggles na naranasan nila na kanila naman nalagpasan. Pero bago natin isasalaysay kung ano meron dito sa nobelang Teacher, ay ating alamin muna ang background ng author. Sinasabi rito na nasa ika-57 taon ng professional sa pagsulat si Liwayway A.R. Seo, malikhaing manunulat, mananaysay, taga-salimbika, at editor. Una siya nakatawag ng pansin sa kanyang akdang Uhaw ng Tigang na Lupa, na sinulat niya sa gulang na 17, at nahirang na pangalawang pinakamahusay na maikling katha ng 1,943. Ilan sa marami niyang gawad at parangal ang Doctor of Humane Letters, honoris causa, 1,971 mula sa Universidad ng Pilipinas, at ang gawad CCP sa sining para sa literatura, 1,973. Sino-sino nga ba mga tauhan sa nobelang Teacher? Una ay si Amelita, na kung ang bata pa siya ay nangangarap na maging isang guro. Kung kaya't naman, nung siya ay naging isang ganap na guro na, ay hindi lang siyang bastang isang guro lamang, kundi isang napakadakilang guro na minsan yung kanyang mag-aaral na walang pangbaon ay binibigyan niya ito. At ang nakakamangha pa doon ay pati yung pangmatrikula ng iilan sa kanyang mag-aaral ay kanya pa itong binibigyan. Kung kaya't naman ay wala siyang naiuwing pera para sa kanyang ina at para sa kanyang sarili o pang personalidad na pangailangan. Kaya naman, ang sumunod na tauhan sa nobelang Teacher ay si Mauro. Siya ang naging teacher ni Amelita. At who knows, siya din yung magiging kabiyak ni Amelita, di ba? Kung kaya't naman, ang sumunod na tauhan ay si Aling Rosa. Siya ay isang matapobre dahil nga hinahamak niya ang pamumuhay na meron sila Mauro. At hindi lang sa ganon ang pag-uugali ni Aling Rosa, kundi lahat ang na gusto niya ay parang tinidiktahan niya ang kanyang anak na si Amelita na ganito ang gagawin mo sa buhay. Kung kaya naman, ang sumunod na tauhan ay si Mang Ambo na taliwas pag-uugali ni Aling Rosa. Siya ay isang napaka-suportado sa kanyang anak sa lahat ng gusto. At siya din ang nagkukubinsi kay Aling Rosa sa mga dapat na idesisyon, katulad na lamang ng pagpapakasal kay Amelita at kay Mauro. At sumunod naman ay si Aling Piedad. Siya ang nanay ni Mauro, na isang dakilang ina na lahat ng mga gusto ni Mauro ay kanya naman talagang sinusuportahan, na katulad sa pag-uugali na mayroon si Mang Ambo. Sunod naman ay si Osmundo. Siya ay isang mayaman, hambog, at gustong ipakasal ni Aling Rosa kay Amelita. Ngunit ito ay tinanggihan ni Amelita. Sunod naman ay si Bitse Lourdes, Kuya Norberto ni Amelita, at ang Ate Pilisa ni Amelita. Sila yung laging ikinukumpara ni Aling Rosa sa kanyang anak na si Amelita, na
Kaysa gayahin mo yung mga kapatid mo na matagumpay sa buhay. And then, lastly na karakter sa nobelang Teacher ay si Rosalida, na mas kilala sa tawag na Lida. Isa siya sa humahanga sa kanyang mga magulang, which is matalino din si Lida sa murang edad. Bago ko isalaysay ang nobelang Teacher, ay aalamin muna natin kung anong naging tema ng nobela na ito. So, obviously naman na ang tema ay ang edukasyon. Malalaman nyo kung bakit edukasyon ang naging tema ng ating nobela. So, ayun na nga. Simulat sa pool ay sinusunod na ni Amelita ang gustuhin ng kanyang nanay na si Aling Rosa. At bago ang mga naganap ay noong nag-aaral pa lang si Amelita ay naging guro niya si Mauro. Nalabis niyang hinahangaan sa pagtuturo at sa pagsalamuha sa kanyang mga estudyante, lalo na sa kanya na labis yung pagiging malapit nila sa isa't isa, o kaya nung marami nang nakakapansin, umiwas si Mauro kay Amelita. Tapos, so, ano na tayo, fast forward. Naging guro na si Amelita. Sa kanyang pagiging guro ay labis na tinututulan pa rin ito ng kanyang nanay na si Aling Rosa, na hindi niya maunawaan na kung bakit ayun yung napili niyang propesyon kumpara sa mga naging propesyon ng kanyang mga kapatid. Kumbaga, mas ahead ang mga kapatid ni Amelita kaysa sa kanya. At sinusuway naman ito ni Mang Ambo, sapagkat kung ano ang gustuhin ni Amelita ay nasa sa kanya na yun, kung ano yung tatahakin niyang profession, which is yung teacher na nga. So, nung naging teacher na si Amelita ay naging magiliw siya sa mga kanyang mag-aaral, sapagkat pag walang baon yung kanyang tawag nito, kanyang mag-aaral, ay binibigyan niya na ito. At yun nga, sabi ko kanina, hindi lang baon, kundi pati matrikula ay naibibigay din niya sa mga mag-aaral niya. Tapos, so naging ano na siya, guro. May tendency na ano pa sila ni Mauro nagkikita, dahil nga parang mag-co-teacher na sila. At dahil nga nasunod ang gusto ni Amelita na maging guro, nag-isip ng panibagong paraan si Aling Rosa para lamang mabago niya ang kinabukasan ng kanyang anak na si Amelita, na kahit papano ay umasenso man lang katulad ng kanyang mga anak na nasa Manila. At ayun ang tanging naiisip niya, ang ipakasal kay Osmundo. Nung malaman ito ni Amelita ay parang ayaw niyang pumayag dito, ngunit wala siyang nagawa dahil mismo si Osmundo na ang dumadalaw sa kanila, at ayun na nga, hinihingi yung kamay ni Amelita. At syempre, botong-boto yung ina ni Amelita na si Aling Rosa. At sa puntong yon, parang ayaw talagang lumabas ni Amelita sa kwarto para lang makita si Osmundo. Ngunit, syempre, pumasok ang kanyang ina at sinabing, huwag
silang ipapahiya ng kanyang ama. Kaya napilitang labasin ito ni Amelita sa kanilang sala. At sa paglabas ni Amelita ay parang hindi siya interesado sa mga sinasabi ni Osmundo. So, labis ang pag-iisip ni Amelita kung paano mahadlangan na hindi sila ipakasal ni Osmundo. At dahil sa pag-iisip na yon, ay dali-dali siyang pumunta sa bahay nila Mauro. At sa pagpunta niya yon ay halos humahangos siya. At humahangos dahil sa pagtakbo. At parang pawis na hindi malaman. At syempre, ay hinarap siya ni Mauro at sinabi ano ang nangyari sa kanya. At dahil sa paglabis sa pag-aalala ni Mauro ay inihati dito sa bahay nila Amelita. Pero bago yon, sinabi ni Amelita na kung pwede ay ligawan siya nito sa kanila, which is harapin yung mga magulang niya. Na sinabi naman ni Mauro ay magagawa niya yun sa tamang panahon. Ang gagawin ni Amelita ay pumasok na muna sa loob para hindi mag-alala ang kanyang mga magulang. At dahil nga sa nalalapit na kasalang magaganap, ay sinabi ni Amelita na buntis siya kay Mauro. Na naging plot twist nun ay hindi naman pala buntis si Amelita. Siya ay nagsinungaling na buntis siya para makapiling niya at mapangasawa si Mauro. At nung ginaganap ang kasal, ay hindi man lang dumalaw ang kanyang inang si Aling Rosa sa mismong kasal at hindi man lang siya sinuportahan. Kumbaga, pinapakita niya na ayaw niya kay Mauro sapagkat mahirap lang ito. Kasi nga, mata pobre siya. And then, sa paglipas ng mga ilang araw, hindi pa rin tinitigilan ni Osmundo si Amelita. Kung kaya't, nung mga panahong nagbubuntis si Amelita, ay nalaman din ito ni Osmundo at nagpakalayo-layo muna punta sa Manila. And then, nung malapit na mga anak si Amelita, o kaya dala-dala itong umuwi ngayon si Osmundo. At sa panganganak ni Amelita ay nagkaroon bigla ng anunsyo na ganto ganyan, kailangan papuntahin si Mauro sa Manila para asikusuhin yung mga dapat asikusuhin sa school. Ang mga anak na si Amelita at hinahanap niya ang kanyang asawa ni si Mauro sapagkat ayun yung magiging lakas niya sa pagsilang ng kanilang anak. Subalit, habang binabagtas yung daan ni Mauro ay may kung ano siyang naririnig. At yung pala ay inutusan ni Osmundo na ganto ganyan, kailangan mamatay ni Mauro para mapasa kanya si Amelita. Ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Alam niyo kung bakit? Kasi ang inutusan niya ay malaki palang utang na loob kay Mauro sapagkat isa siya sa mga magulang na yung kanyang anak ay binayaran yung tuition ni Mauro. Kumbaga, si Mauro ang naging tulay para makapasok ulit yung anak niya dahil siya nga ang nagbayad ng pangmatrikula. Kahit na malaki ang halaga na binayad ni Osmundo doon sa lalaki, ay hindi niya pa rin ito pinatay. Sapagkat malaki nga ang utang na loob niya kay Mauro. Kaya pinatakas niya si Mauro at pinalabas na
ayun, nawala na nga si Mauro. Then, sa pagmamadali ni Mauro, ay umuwi siya kaagad at nakita niyang wala doon ang kanyang yung kanyang asawa na si Amelita. At sinabi ng kanyang nanay na nanganak na ang iyong asawa. Tapos dali-dali siyang pumunta ng ospital, na ganyan. Tapos, dahil nga nandun na siya sa ospital, ay ngayon naman namang problema siya sa babayarin sa ospital. Kasi nga, medyo nagkaroon ng konting komplikasyon sa kanilang anak na nasa incubator at hindi alam ni Mauro kung paano matutustusan ang gastusin sa ospital. At buti na lamang si Mang Ambo ay to the rescue. Binayaran niya kaagad ng 100 ang bill ng ospital. At bakit nagtataka kayo kung bakit gano'n na lang kamura yung binayad niya kumpara sa panahon niya? Dahil nasa 1960s pa lang ito. At yun na nga. So, resolve na ang suliranin o problema ng mag-asawa. At ito naman si Mang Ambo ay dali-dali pumunta sa kanilang bahay para ibalita sa kanyang asawa na si Rosa na nanganak na ang kanyang anak na si Amelita. At wala namang pakundangan itong naging interesado sa ibinalita ng kanyang asawang si Mang Ambo. Sabi niya, anong gagawin ko doon? Ganyan-ganyan. Pero hindi yun yung pinaka-exactong sinabi niya. Ngunit sa mga nakalipas na araw, ay pumunta naman si Aling Rosa sa bahay mismo nila Mauro. At sa pagpunta niya doon, ay labis niya lang nilait-lait si Mauro. At fast forward, malaki na si Lida. Kakitaan na may angking talino ang kanilang anak na si Lida sa edad na 6 na taon. At sa nagkaroon ng event sa school mismo. Then pumunta si Osmundo. Biglang balik si Osmundo. Tapos nakita niya si Lida. Parang namumukhaan niya na kahawig ni Amelita. So nilapitan niya yung bata. Naging close sila. Then after a while, syempre kilala na siya ni Rosalida. At sabi naman ng driver ni Osmundo na tila ba'y nawawala si Lida. Kaya naman ay isinakay ito ni Osmundo sa kanyang kotse at sinabi na bibili lang silang pagkain at iuwi na rin ito. At pumayag naman ang bata kasi kilala na nga niya si Osmundo. At ang hindi niya alam ay pupunta pala sila ni Osmundo sa kanyang bahay. Ngunit biglaan naman na may tumawag kay Osmundo at may emergency na kailangan niyang gawin. Then, sinabi dito na si Bastian na lang, which is yung driver na lang maghahatid kay Lida pa uwi. Na parang na mamangha naman si Lida sa kanyang mga nakikita dahil sa napakaganda nito. Then, dahil sa pagkawala ni Rosalida ay labis naman itong pinag-alalahanan ng kanyang mga magulang na si Mauro at Amelita. At si Amelita ay hindi mapakali sapagkat wala pa si Lida sa kanilang bahay. At yun na nga, isinangguni nila ito sa nakakataas. Pumunta sila sa barangay para i-report na nawawala ang kanilang anak. At makalipas ang ilang oras ay may dumating na kotse
na iniluwal doon ang kanilang anak na si Rosalida, na labis ikinagalak ng mag-asawa. At namukhaan nila na ang kotse ngayon kay Osmundo. Hinanap nila ang lalaking ito, ngunit ang driver lamang ang kasama ng bata. Sa paglipas ng ilang araw ay napagtanto ni Osmundo na talagang wala na siyang pag-asa kay Amelita, na labis pa rin niya itong minamahal. Kaya mas pinili na lamang niyang pumunta uli sa United States. And then makalipas ang ilang pang araw ay nagkasakit ang nanay ni Amelita. And then yun na nga, pumunta si Mauro sa Manila para sabihin na umuwi yung mga kapatid niya, si Lourdes, si Felisa, si Norberto, na umuwi doon kasi nga may sakit ang kanilang nanay na si Aling Rosa. Then, dahil sa mga busy ang mga schedule nila, yung isa may mga anak daw na sa ganung kailangan siya para mapanganak yung pasyente, at yung iba pang mga kapatid ay sobrang busy talaga sa kanilang mga trabaho. Kaya na lamang ay pinadalhan na lamang siya ng liham. Kalakip nito ay ang pera. And then iniabot ni Mauro, pagka-uwi ni Mauro ay iniabot agad ni Mauro ang sulat sa kanyang biyanan na si Aling Rosa, at binasa ito, at parang napagtanto ni Aling Rosa na gano'n na lang bang mayayaman, parang baliwala na sa kanila kung anong mangyari sa kanilang nanay, na parang napagtanto na ata niya na hindi katulad kay Amelita na hindi siya iniiwan. And then so ang naging naging wakas ay lumambot ang puso ni Aling Rosa sa mag-anak. Yun na nga sila Amelita, si Mauro, si Lida. Sa usaping formalismong Ruso ay ipinapakita sa defamation, ang nobelang Teacher ay gumagamit ng mga paglalarawan ng mga pang-araw-araw na buhay ng mga guro gaya ni Mauro at Amelita. Sa literariness, ang nobelang Teacher ay nagtatampok ng mga pampanitikan na pamamaraan tulad ng paglalarawan sa dialogo at pagbuo ng mga eksena na nagbibigay diin sa pagiging pampanitikan. Halimbawa ng mga pahayag sa nobela sa nagpapakita ng formalismong Ruso. Ang paaralan ay isang kulungan ng mga bata, which is ito ay metapora, nang ibig sabihin ay hindi literal na kulungan, kundi nagsisilbing kung saan kung doon ka sa paaralan na yun ay may marami kang matutunan at magagamit ng mga kabataan in the real world, parang ganon. And then sa mga guro, ang tagapag-ugnay ng lipunan, which is simbolismo. Kumbaga sila yung role model para sa mga kabataan. Sa post-kolonyalismo ay nagpapakita ng mga suliranin sa lipunan. Doon nga sa nobelang Teacher ay nagpapakita doon ng kahirapan na nakikita naman natin na sa mga estudyante minsan mga walang pamatrikula or baon na dahil nga sa kawalan ng edukasyon ng kanilang magulang, kaya hindi natutugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. And then sa mga tauhan sa nobela tulad ni Amelita at Mauro
ay ang mga Pilipino na may sariling mga suliranin at mga pangarap na nagpapakita ng pagtutol sa estereotipong kolonyal.